naghihirap, hindi mo alam ang gagawin mo kasi eh. O, paturo tayo sa Diyos. Ano ang gagawin natin? Para wag tayong maghirap na kagaya ng sinasabi, mahirap ka pa sa daga. Kaya, walang bagay sa mundo na masasabi natin nagkulang ang Diyos. Eh, bakit ang tao na pinaka-obra maestra ng Diyos, ang taong pinakamamahal ng Diyos, may namamatay ng gutom? Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos, kaya sila nagkagano. Hindi sila nag-aral ng kalooban ng Diyos. Ba't sinasabing mahirap pa raw sila sa daga? Hindi ka mahirap. Eto, meron ka, hindi ka mahirap. Pakinggan nyo sa Ecclesiastes. Ganito ating mababasa. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon. Kita nyo? Bawat tao, walang hindi kaya ano ron. Wala rong puwera. Binigyan ng Diyos ng kayamanan at pag-aari at kapangyarihang kumain niyaon. Oh, sige, tutulan natin yung salita ng Diyos. Ako unang-unang magtatanggol. Sino tututo? Hindi ka, Bradley. Ako ikaw, wala ako kayamanan. Sino nagsabi sa'yo? Lahat ng tao may kayamanan. Sabi ng Biblia. Oh, maganda lang ang boses mo, kayamanan mo na yun eh. Kung minsan, di mo lang alam, nasa iyo yung kayamanang ibinigay ng Diyos. Meron ka. Kahit bulag ka, there is something good in you. Pagka pangit-pangit ng tao, may maganda sa kanya sapagkat ang Diyos ang lumikha sa kanya. Kaya lang siguro wala kang pag-aari, kundi ka tamad, waldas ka. Eh kahit tsinelas na parehong kaliwa, meron ka eh. Oh. Meron. Makakaraos ka. Huwag ka maiinggit kung parehong kaliwa tsinelas mo. Bakit? Meron tao, maraming pambili ng tsinelas, walang chichinilasan. Amen? Amo kung magmahal ang Diyos. Kaya hindi pwede mo sabihin nagrabyado ka sa mundo. Kaya ka lang nagrabyado, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nagkulang ng turo ang namamahala sa relihiyon mo. Pero kung maiintindihan mo lang ang plano ng Diyos sa buhay, ba't ikaw ako mahirap? Paano kung puro tayo mayaman? Sino magtatrabaho? Tatawag ka tubero. Puro mayaman ng tao. Sino magpipresenta ng tubero sa'yo? Halinga, ba't ako magkakalkal ng tae mo? Pareho lang naman tayo may milyon-milyon. Bakit ko kinakalkal ang tae ng may tae kung tubero ko? Dahil may pera ka, ako wala. Para mapunta sa akin yung pera mo na kailangan ko, kailangan ako magtrabaho. Kaya laglagay ang Diyos ng mahirap. Dahil kung puro tayo mayaman, walang magtatrabaho. Naintindihan nyo ba yun? Akala nung iba, pag mahirap siya, agrabyado na siya. No, hindi. Maraming bentahe pagiging mahirap. Mahirap ka, hindi mo kailangan ng security guard. Tama? Matulog ka sa tabi ng mahirap doon sa Muñoz. Punta kayo sa Muñoz maya. Pagkatapos natin dito, maglakad kayo hanggang Muñoz. Sa tapat nung donut, may matutulog na mga bata ron. Kikidnapin ba yun? Kikidnapin yun? Halagay nyo, iinteresin yun? Walang habong yun. Nauulanan yun pag umulan. Nalilipasan ng gutom yun. Pero mahal ng Diyos ang mga batang yun. Bakit? Natutulog yon ng walang security guard pero hindi naaano. Yung anak ng mayamang nandun sa mansyon, may security guard na inaabangan sa eskwela. Alin ang mas mabuti? Mas mabuti na yun. Ha? Meron ka ang poultry. Di ka naman makakain ng manok. Alin ang gusto mo? Mahirap ka, wala kang manok kahit ano. Pero pag may manok naman, mauubos mo isang buo. Pati balat. Balat. Alam nyo kasi, yung mga may alta presyon, may mga sakit sa puso, bawal kumain ng balat ng manok. Kung alin pa yung pinakamasarap sa manok, yung paalisin. Mas gusto ko na, wala akong poultry. Pero pag may manok naman, makakain ko pati balat. Pagka sinisipag-sipak, pati yung buto, ngunguyain ko pa. Walang bawal. Mahirap ka eh. Mayaman. May poultry, hindi makakain ng manok. May pigir, hindi makakain ng baboy. May ice cream factory, hindi makakain ng ice cream. Bakit? May diabetes. Sino agrabyado? Agrabyado ba mahirap? De, wala kang ice cream factory. Pero pag nakatsyempo ka sa isang birthday, isang galon man ang ubusin mo, wala kang alalanin. Ike, lamon. Ang sarap kainin ng ice cream kung wala kang diabetes. Nakita nyo na kung paano nagmamahal ang Diyos sa atin. Kaya
lang din natin alam kung anong gagawin natin sa buhay. Sabi ng Diyos, bawat tao may kayamanan, may pag-aari at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na kumain niyaon. Kaya yung ating kayamanan, sabi ng Diyos, yung nagnanakaw, wag na magnakaw pa. Bagkus igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay para siya'y may maibigay sa nangangailangan. Tanyo, pag ikaw masipag, gumagawa ka, mabuti ang ginagawa mo, naghanap buhay mo mabuti, may maibibigay ka pa sa pangangailangan ng kapwa. Hindi naman kasi sapat sa mundo na ikaw lang ang meron na ikaw pasasa, na ikaw busog na busog, bundat na bundat, and you are not sharing it to others. Tingnan ninyo ang aral ng Diyos. Yung magnanakaw, wag ka na magnakaw. Gumawa ka ng mabuti ng iyong kamay, upang may maibigay ka sa nangangailangan. Tingnan mo, ang utos ng Diyos, magbibigay ka pa. Hindi ka lang makakaraos, hindi ka lang magkakaroon ng sarili, makapagbibigay ka pa sa ibang nangangailangan. Lalo na pagkakakainin mo na Umikit ka sandali. Panginoon, salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sana po, Ama, bindisyonan mo ang biyayang ito, makapagdulot ng kasiglahan sa aming katawan. Kahit tuyo yun, di ka mapapaan. Kahit sabihin pang hindi masustansya,